Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa sa Panginoong ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Siba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem nang may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamilyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango. Napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong. At wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inialay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita ko ang lahat,
ay napatunayan kong wala papala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang haring binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag mangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid magdiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nagsasapuso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa poong nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba niyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi?" Sa pagkasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ng lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kaniya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Welcome sa Our Lady of Lassel at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa sa pinakamahirap na pwedeng maging problema ng tao ay ang pagkakaroon ng sakit o karamdaman. Sabi nga po natin, mahirap ang magkasakit. Kasi manghihina tayo, apektado ang ating pagtatrabaho, hindi tayo ganong magiging epektibo, pati na rin ang ating pakikipagkapwa-tao. Sometimes, kinakailangang i-isolate natin ang ating sarili para hindi tayo makahawa o hindi tayo lalong mahawa. At syempre, kailangan natin ng pera, ng makakasama, ng mga taong titingin sa atin ng may malasakit sana. At sana, kung mabilis lang ang gamutan, papaano kung tumagal pa? At papaano kung hanggang kamatayan na? Napakahirap niyan, di ba? Kaya nga minsan nasasabi natin, okay lang na hindi mayaman, basta wag lang magkaroon ng matinding sakit o karamdaman. Okay lang na wala tayong ka-Valentines. Basta, wag lang magkasakit o karamdaman. Ni hindi natin iisipin para sa iba yan. Sana'y magkasakit ang iba kung okay ang ating konsensya. Sapagkat alam nating mahirap at nakatatakot na magkasakit. Kaya nakapagtataka ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay iniiwas ng Diyos sa karamdaman. Kung paano nakapagtataka rin naman na hindi lahat ng may sakit na tumatawag sa Kanya ay binibigyan niya rin ng kagalingan. May mga kakilala po tayo na nag-iingat naman, maayos naman ang pagkain, okay naman ang tulog, walang bisyo, nag-eehersisyo, pero nagkakasakit. Kung paanong may mga kilala din tayong mga may sakit na sa kabila ng matinding gamutan at nagsisimba, nagdarasal naman ay hindi gumagaling sa kanilang karamdaman. And so, what do this mean? Anong ibig nitong sabihin sa atin? Para malaman din natin kung anong mas dapat nating gawin. Well, first of all, dapat po nating maisip na noon pa man, nandyan ang katotohanan yan. Noon pa man, may sakit na sa mundong ito. Bago pa man dumating si Kristo. Noon pa man, may mga nagkakasakit na kahit nag-iingat sila. At noon pa man, may mga hindi na rin gumagaling sa sakit nila kahit nagdarasal pa sila. Pero hindi ibig sabihin nito hindi tayo dapat mag-ingat. Hindi rin ibig sabihin nito hindi tayo dapat na magdasal, magsimba, sumpalataya. Sapagkat mas malaki pa rin ang tsansa na magkasakit ang mga hindi nag-iingat. At mas malaki pa rin ang tsansa na gumaling ang mga nagdarasal at sumasampalataya. Hindi na po natin kailangan bang pag-usapan o pagtunayan na mas marami pa rin nagkakasakit na mga hindi nag-iingat kaysa mga nag-iingat. But I think you should know na sa Biblia ay bagamat may mga pinagaling si Kristo na hindi mo na sumampalataya sa Kanya, ay napakakaunti lamang nito kumpara sa napakaraming bilang ng mga pinagaling niya na sumasampalataya muna sa Kanya. In fact, in many instances, Jesus linked healing to faith. Lagi niyang sasabihin sa mga pinagaling niya, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Kung minsan, chinecheck muna nga niya yung pananampalataya ng tao bago niya pagalingin ito. Kaya wag po tayong mag-alala. May bearing po ang ating pananampalataya, ang ating pagdarasal, pagsisimba at pagpapakabuting tao sa intensyon natin na gumaling tayo sa sakit natin o gumaling yung pinagdarasal natin sa sakit nila. Hindi po ito nasasayang. Napakahalaga po nito. God hears prayers spoken in faith. At marami pong patunay sa banal na kasulatan yan. Sigurado po yan. Pero hindi dahil kailangan ng Diyos na tayo sumampalataya sa Kanya. It's the other way around. Kailangan natin na tayo ay sumampalataya sa Diyos. Kaya po tayong pagalingin ni Lord kahit wala tayong pananampalataya. But I'm sure that even this healing will be intended for us to have faith. Sapagkat anong silbi ng paggaling natin kung hindi tayo tunay na sasampalataya sa Panginoon natin? Sabi nga niya po mismo, anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kung ang kapalit naman nito ay kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay sa impyerno, wala rin. Sapagkat mamamatay at mamamatay rin naman tayo. E di mabuti pang mamatay na lang din agad tayo. Di na tayo gumaling. Kesa mabuhay pa tayo ng matagal na nagkakasala tayo o wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun po kahalaga ang pananampalataya natin.
Pero alam niyo po ba ang pananampalataya na tunay na nakapagpapagaling? Ito yung pananampalatayang tunay na nagtitiwala sa Panginoon natin. Because faith is not something that we use to demand things from God, but something that should move us to surrender everything to God. Ito yung kahit may sakit ay nagdarasal pa rin, nagsisimba pa rin, nagpapakabuti pa rin ang sumasampalataya, ng may pananampalataya, pero ipinagpapasa Diyos ang lahat ng paraan ng pagsagot sa kanyang pananalangin. Ito po yung panalangin o pananampalatayang nakapagpapangiti sa Diyos. Again, hindi dahil kailangan ng Diyos ang pananampalataya natin, kundi dahil kailangan natin ng ganitong uri ng pananampalataya na totoong nakapagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi lalo na ng kalooban ng puso natin. Meron po akong kilala dati na may nakitang mass sa isang parte ng katawan niya. Ang sabi sa initial findings ay mukhang malala na, mukhang cancer pa. And so, habang hinihintay namin yung talagang resulta ng pagtingin sa kanya, she asked us to pray for her. Pero alam po niyo yun, hindi mo makikitahan ng takot o ng labis na pag-aalala. Although sinabi niya, syempre magdasal tayo, magdasal kami para gumaling siya, para hindi maging seryoso yung sakit niya. But then sabi niya, ano man ang mangyari, kung ano man ang kalooban ng Diyos, tatanggapin niya buong puso niya. Nang sabihin niya yun, yung kaibigan niya biglang umiyak, magalkol. At sinabi sa kanya, hindi, gagaling ka, basta gagaling ka. Basta gagaling ka, pray tayo, gagaling ka. Kaya tinanong niya ito, naman pala para sa'yo gagaling ako. Ba't magulgul ka? Basta gagaling ka. Yun lang ang naging sagot sa kanya. Alam po ninyo, gumaling nga siya. Pero yung kaibigan niyang humagulgol noon, patay na. But of course, hindi po natin panghimasukan yung pananampalataya nung taong ito na namatay. Gusto ko lang i-point out yung iba talaga ang pananampalataya ng totoong nagtitiwala sa Diyos. Kasi hindi naiintindihan masyado ng Diyos na pagalingin pa ang kanyang kalooban o ang kanyang kaluluwa kasi magaling na. Kasi lubos nang nagtitiwala sa Kanya. Alam kasi natin na sometimes God really uses our problems like our sicknesses to purify our hearts, to purify our soul. Kung ganun sumasampalataya na, di ba? Yun nandun Secondary na lang yung pagaling ng katawan talaga. Kaya mas sigurado na gumagaling yung mga taong ito. Ito yung parang sinasabi sa 1 James 5:14 na nandun agad yung kumpiyansa natin na ibibigay ng Diyos ang ating hinihiling dahil ito'y naaayon sa kalooban niya para sa atin. At sa misang ito yung biyaya na hilingin natin as we remember Our Lady of Lourdes habang pinagdarasal natin na sana ipagdasal tayo ng mahal na ina ng Lourdes. Yung kalooban natin ay mai-align agad natin sa kalooban ng Panginoon natin upang nandun agad ang kumpiyansa natin na ibibigay niya ang ating hinihiling. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Diringgin ng Diyos
Pumikit tayo. ang samot Panginoon, tulungan mo po ako na magtiwala sa iyo. Yung pagtitiwala at pananampalataya na gusto mo, hindi yung gusto ko. Yung bang sumasampalataya nga ako pero gusto ko ako pa rin ang masunod mo. Tulungan mo po ako magtiwala sa wisdom mo, sa kalooban mo, sa kapangyarihan at lalong-lalo na sa pagmamahal mo na pwede kong maramdaman hindi lamang when everything is fine. Tulungan mo po ako na paniwalaan na kahit sa mga problema ko, naroon ka upang samahan ako, upang iparamdam mo sa akin ang pagmamahal mo. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes, hinihiling ko po ang biyayang ito. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero gumagawa siya ng paraan. Kaya bawat sandali, mayroong biyaya, paniwalaan mo yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayo'y inaalala. Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Matikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sapagat sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Dasal natin ang ating mga minamahal, kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama.
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nakalimutan pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais
maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay kami ni loob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikitsat sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal at tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal